Technically, the Taal volcano is a unique geographical feature that is best described as a lake within a volcano within a lake within a volcano. However, this seemingly oddity is the wellspring of San Nicolas's scenic topographic variety. Isa na nga sa mga likas na yaman at pinagkukunan ng kabuhayan ng San Nicolas ay ang Pansipit River at ang Taal Lake. Ang Taal Lake ay hindi sadyang dagat at ito ay mga sapa-sapa lamang. Dahil sa katagalan ng panahon sa pagputok ng bulkan ay unti-unting lumulubog yung mga bundok at naging lawa. At ito nga ang sinasabi na Pansipit River, ito ang lagusan lamang ng Taal Lake papunta diyan sa dagat labas na puntang Balayan Bay. Yan ang nagsisilbing sinasabi na daanan ng mga isdang maliputo na nangingitlog sa labas. Pagkatapos ng mga pangitlog ay yung mga fingerlings ay dito rin dumadaan. So Mayor, aside from the adventure tourism na may pagka-historical dahil siyempre may taon na pumutok yung bulkan at yun ang nag-create ng crater, kailangan may livelihood na binibigay ito sa ating mga kababayan. Ano pong livelihood ng mga nakatira sa lake area at saka sa San Nicolas? Number one livelihood dito sa ngayon ay ang 1,000 fish cages na allowed ng PAMBI na ito ay bangus at meron ding tilapia. Apat na taon na akong nag-aalaga ng isda dito sa Taal Lake. Sa pangangalaga ni Manico, 3 beses namin pinapakain sa isang araw ang isda. Dito namin kinukuha ang aming kabuhayan. Naging kabuhayan na ng mga taga San Nicolas, Mayor, ang isdaan. Pero nagkaroon ng isang masamang balita noong 2011, may kinalaman sa fish kill. Pero bakit tila yata na-shield kayo doon at hindi gano'n ang epekto sa San Nicolas? Bakit? Anong ginawa ninyo para doon? Nagkaroon po ako ng preemptive measure bago ako nagbigay ng business permit sa mga fish cage operator. Ini-required ko po sila na mag-realign. At doon naman, pagdating naman doon sa Volcano Island, may livelihood din kami binigay doon. Binigyan namin ng mga kabayo para yung mga turista ay doon sasakay at ibinigay na namin yan as livelihood doon sa mga tao. Yung bird sanctuary, ito yung na-develop namin na pinakamarami ng ibon dito sa lugar dahil yun yung black lava na umago sa tabi ng dagat noong pumutok ang 1965 crater. Ay yun ang nag-form ng rocks na ngayon ay dahil siya ay matalas ay doon na tumitira ang mga ibon dito sa paikot ng lawa. Ano yung mga birds na nandun ngayon? Mga egrets at mga brown heron at mga local birds ay doon na rin tumitira. Kaya makikita mo between 6 p.m. to 7, makikita mo yung lahat ng mga ibon na nasa ibang panig ng lawa ay sila ay doon pumupunta pagkahapon at naramdaman nila na yung lugar na yan ay safe dahil yan ay pinagbawal na namin dyan na hulihin yung ibon.